Today is the day and we're currently here at the airport na. See? Finally, like after years, after like 1 year sa Australia and 1 year dito sa Canada, nakakita na tayo ng Pilipinas. And may ibang feeling talaga pag nandito ka sa airport, no? And it's like a feeling that you really can't explain. You're overwhelmed. I don't know. I don't know what does it called. Hi guys! So nakapag-check-in na tayo. So I have it here. May layover tayo sa Japan. And from Toronto, pa-Montreal pa ako. Then Montreal to Japan. Then Japan to Naiya. So, wish me luck. Kailangan ko ng maraming focus and patience talaga. And sana kaya ko, Char. Kailangan natin mag-focus. So, help me guys. It's gonna be like maybe 24 hours. So, dadating tayo. Ngayon, it's 21 dito sa Toronto. And dadating tayo sa Pilipinas 23 at 2 a.m. Like 2 a.m. talaga. And actually, I am scared na baka basta natatakot ako sumakay sa taxi Uber or what kasi 2 a.m. But bahala na. So guys, nandito tayo sa local na airport dito sa Toronto and maliit lang siya. Sobrang liit lang talaga. Ngayon, magtutour tayo. Tingin-tingin tayo kung anong meron dito. Kasi in an hour pa yung flight ko. It's currently almost 9. Tapos 10 pa yung flight ko. So marami pa tayong oras. Ang cute kasi, may ano doon. Yan. Dadaan ka sa tunnel. Sa ilalim. Papunta dito. So far, wala masyadong tao and wala masyadong store. Ito pa yung store na nakita ko dito. Sobrang liit. Check natin kung anong meron doon sa unahan. Parang meron din pero close pa. Ito lang guys. Ito lang yung store dito. Sobrang liit lang talaga. Ang cute. Montreal. Wala na akong maipakita. Yun lang dito. Hi guys. So, nasa boarding pass na tayo. And marami palang store dito sa loob beyond the boarding pass. And here, let me show you. So, sa labas lang yung walang masyadong store. Pero at least dito, marami kang options. So, kung gutom ka or you want coffee or any drinks, at least marami kang options din dito sa loob. Anyways, sobrang worried ako. And na-stress na ako dahil yung luggage ko is hindi siya nakalock. Dahil wala sa isip ko, sobrang kampante ko kasi. Hindi ko talaga alam what happened. Bakit? Sobrang kampante ko lang talaga. Kaya di ko naisip na kailangan palang itak. And may layover ako na mataas papunta sa Japan. And Japan to Manila. Alam niyo naman yung mga report, mga news. At yung pag naalala ko yung mga taning whatever, natatakot talaga ako ang nawo-worry. Or mga nakaw, mga taning whatever it is. Pray for me. Ngayon, medyo na-stress na ako and nawo-worried na talaga ako sobrang. Oh my gosh, kaya wala akong ganang kumain and ayokong bumili ng any drinks kasi na-stress talaga ako. Results 3 and 4 to please use your right hand side for boarding. Move the down of head.
Kung ikaw ay working visa dito sa Canada and may balak kang umuwi sa Pilipinas para magbakasyon, kailangan mong mag-process ng OEC verification at OWA membership. Kaya kailangan muna nating ipa-verify ang ating mga documents dito sa Canada. Ito ang mga requirements na kailangan yung i-prepare para sa OEC verification. First is employment contract or offer of employment. Next is addendum to the employment contract. Bibigyan kanila ng form para i-fill out. So itong addendum form, kailangan nyo itong papermahan sa inyong employer. Then, valid visa or ETA. And also your valid work permit. So your proof of employment and latest pay stub. So make sure nyo na naka-print din ang inyong latest pay stub dahil in my case, even though meron na akong proof of employment, hinanapan pa rin ako ng latest pay stub. And lastly, sinumpaang salaysay, which is form din ito na sila ang magbibigay. So make sure niyo na meron kayong 2 photocopies of each of your documents para di na kayo pabalik-balik at para less hassle na din. So sa OWA naman is magbabayad ka lang ng $32 for membership and $15.50 for OEC verification. Make sure niyo na may dala kayong cash para di na kayo mag-withdraw sa labas kagaya ko. And after, i-instruct ka nila kung paano mo ma-process ang OEC pag uwi mo sa Pinas. So yun lang. Bye! Hi guys! So nandito na ako sa Japan. Yay! Char. Pero wag muna mag-celebrate dahil hindi ko pa nakita ang aking gate. So, ano ba yun? So, mamaya na tayo mag-celebrate. Actually, umupo lang ako dito sa glit kasi kanina pa ako palakad-lakad. And, kailangan huminga muna ako. Alright, so guys, ito. Finally, nahanap rin kita. Hindi na ko pa ito hinahanap. And, ito, pakita ko sa inyo. So, kailangan natin sumakay ng shuttle bus kasi doon tayo sa Terminal 3. Kasi yung gate natin is gate 153. Ang meron kasi dito is until gate 59 lang. Okay. Tara, let's go. At least nakapag-exercise tayo. Umalis tayo doon sa Montreal. Mga, anong oras yan? 12:55 p.m. Almost 1. And then, dumating tayo dito sa, sa Japan. 3 p.m. Additional 1 day. Passenger car, uy. Sige guys, maya na tayo mag-chika. Punta muna ako sa gate ko para maging kalmado tong kaluluwa ko. Alright, so guys, hintay na lang tayo sa bus. Mga 17:36 dadating. So, pakita ko sa inyo. Actually, it's me and my bag against the world. Tingnan nyo, ang dami kong bag. See? 1, 2, 3. Ito pa. 4. May mga charger and stuff. Kaya natin to. Nasa Montreal tayo. Nagmamadali ako noon. Kaya hindi. Kasi I only have like 1 hour para makapunta sa aking gate number. Sa next na gate number. So, I really don't have that much time. But it's my first time on that airport and it's really nice and it's also huge. Wait lang, may announcement for di ko gets. Guys, alam niyo ba, ako lang ang nag-iisang pasahero papuntang Terminal 3. Tingnan. Hi guys! So, mamaya na tayo mag-relax. Samahan niyo muna ako, maglakad-lakad muna tayo. Kasi, nandito tayo sa... I'll just gonna show you. And I wanna buy something. Ang sarap! May matcha! Guys, as someone na gastador, feels like heaven in here. Grabe. Sobrang mura lang. As in, sabi ko talaga na ang mura. My heart. Grabe. As in, gusto ko next time mag-layover ako ulit dito sa Japan. Ayoko nang bumili kasi
Hindi na ako bibili. Pinipigilan ko na yung sarili ko dahil kita nyo naman, ang dami ko nang dalaan. Sobrang nag-struggle na talaga ako. Pero naiiyak ako. Sobrang mura lang. And yung mga chocolates, yung mga food nila, mga dessert, ang mura lang, nasa 1,800 yen. Now I know, I realize na mahal talaga sa Toronto. Look how cute that is. Nice. So, credit card accepted. Let's find something to drink. Anong meron? Hi guys! You guys! So, nag-relax muna ako ngayon. And it's almost what time na ba? It's almost 7 p.m. and 9 p.m. pa yung flight natin. Anyways, I'm so excited and I'm so happy. Ganito kasi yun. Yung time kasi na nag-book ako ng ticket ko is feeling ko nun, gusto ko ng layover, gusto ko ng exciting, gusto ko ng challenge, lang ganon. Tapos last week, parang sobrang drain ko and I'm so tired. I have a lot of things to do. Tapos naisip ko, parang nagsisi ako sa ginawa ko na nag-book ako ng may layover. Pero kasi guys, pag may layover, mas mura ang ticket. But then again, ngayon na nandito na ako, hindi na ako nagsisi. Like, okay na naman. Alam niyo yung pabago-bago. Pabago-bago yung mga decision natin. Depende sa personality ko, kung sinong personality ang nagwawagi. Pero ngayon, I'm super happy. Buti na lang na nag-layover ako kasi wala, feels so nice. Hindi ko ma-explain. Sobrang happy lang ako na challenging siya, but then again, you get to learn and also like, ang dami mong mamimit na different kinds of people. Ang dami kong na-friend kanina, pati baby. And kanina nung nasa Montreal ako, kinausap ako ng tao, French siya, French. Kinausap niya ako ng French. Hindi naman ako marunong mag-French. Kaya sinagot ko na lang siya na oui. Nag-yes na lang ako, oui. Okay, pero hindi ko talaga alam ano yung pinagsasabi niya. Pero in a friendly way to yun. Tapos, pero basta alam mo yung marami kang mamimit ng mga different kinds of people and they were so kind. And alam niyo kanina sa flight ko papunta dito from Montreal to Tokyo, ang katabi ko is baby and sa kabila nasa center ako, kaya actually wala talaga akong tulog the whole flight. Actually nung umalis kami mga 3 p.m. ako lang yung natulog ng morning, 3 until mga 6 p.m. ako lang ang natulog. Lahat sila gising. Tapos nung gabi na, mga 6 until nag-change na. Sila naman lahat ang tulog. Tapos ako lang ang gising. So kaya sobrang nahirapan talaga ako and nasa middle ako. Mahirap siya pero okay lang. And umiiyak yung baby pero it's fine. I understand kasi baby. And alam niyo ba, nilalaruan niya yung nails ko. Ito. Palagi niyang kinukuha yung nails ko at nilalaroan. Tapos inaano siya ng mama niya na kinukuha ng mama niya yung kamay. And tapos may isa pang baby din nung nag-wait ako kanina. May isang baby din. Nilalaroan din yung nails ko. Ginawa na nilang laruan tong nails ko. Attract sila. Nag-i-enjoy yung mga baby. So guys, ano pa bang chika natin? So, ayan, ang dami na naman natin chika. So, now, I conclude and I realize na okay lang pala talaga mag-layover. Wag lang yung sobrang tagal. So far talaga, nag-enjoy ako. Kasi may personality ako na gusto ko yung challenge and exciting. Actually, yung pabalik ko, may layover din ako Singapore. And actually guys, mura lang yung ticket ko. Nakalimutan ko, 1,300 ba yun? 1,200 or 1, basta nakalimutan ko, basta mura lang or 1,000, basta mura lang. Hindi, ako ang kumuha pero nakalimutan ko. Ano pa kasi yun, mga July, so matagal na. And so darating tayo mamaya at 2 a.m. sa 23.
Gusto niyo ba mag-chika pa ako? Wag na. Kasi wag na. Okay na yun. Yun na yung chika natin. Kasi mapapagod na naman ako nito mag-edit. Ako na naman ang mahihirapan nito. Anyway, so far, na-challenge lang ako nung hinanap ko yung gate number ng itong flight na to. Kasi sobrang layo. Tapos, kailangan mo lang talaga magbasa-basa, mag-check, focus, ganun. Para magwagi sa buhay. Anyways, nasa Japan na tayo. It's my first time, first day. So, let's celebrate. I-celebrate natin ang aking first day of Japan. Kahit nasa airport lang. Okay na yun. Be grateful tayo kung anong meron, ba? Diba? Tapos, pabalik naman, magiging first day of Singapore na naman. O, diba? Ang dami nating na-travel na iba't ibang lugar dahil sa layover lang. Okay na yun. So, dahil mag-celebrate tayo, I think, actually, hindi ako gutom, but then again, magsi-celebrate nga tayo dahil nandito tayo sa Japan. So, I'm gonna find something to eat. Let's go! Guys, our food is here. Now, let's try to dig in. I have this weird feeling. Feeling ko, ang feeling ko ngayon 3 a.m. or parang yung morning feeling. But it's actually evening. Parang pakagising ko lang kasi from the long flight. Kaya, siguro, jet lag. Hi guys! So, tapos na yun. Ubus ko na yung food. Grabe, ang sarap ng matcha. Sobrang. Ang sarap talaga. Ang uwi ko talaga, no? Sobrang uwi ko talaga mag-react. Yes, masarap talaga. Feel mo talaga yung matcha flavor. Nagbayad ako ng Philippine peso. Tingnan niyo. A total of 773 yung in-order ko ngayon. Masakit pala, no? Pag naka-peso, pag nakita mo talaga na 700. Parang, ba't ang sakit? Masakit siya pakinggan. 773 itong in-order ko. Oh, grabe. Kaya talaga, pag nasa Canada ako, hindi ako nagko-convert para hindi ako masaktan. Parang nanibago ako. But on the other side, I feel so grateful dahil kaya ko nang umorder. Like, I can afford na. Kaya ko nang bumili ng any kind of food, no matter the price. So, thank you Lord. Thank you Lord. Kay God talaga ito lahat. Walang sa akin. So, si God talaga ang nagbigay nito lahat. Kaya, I really feel so grateful. Hi guys! So, may chika na naman ako. And, syempre, isi-share ko na before ko pa makalimutan. Alright, so guys, I realized na ako kasi, mahilig akong tumulong ng mga random strangers. Since bata pa ako, sometimes may encounter tayo ng mga tao na nagni-need ng help natin. Every time may lumalapit sa akin, kahit hindi ko alam, I try my best to learn. I mean, tinatry kong isolve para matulungan sila. Tinatry kong intindihin. Diba sabi ko sa inyo kanina, ang dami kong mga na-meet ng mga random strangers dahil sa mga may nagtatanong, paano to ganyan. So, I did try my best to help them out. And I realized now, when we help other people, hindi lang sila yung tinutulungan natin, kundi tinutulungan din natin yung sarili natin. Kung kaya ko i-fix yung mga questions nila, or kung kaya kong i-solve yung mga questions nila, ibig sabihin, kaya ko din i-solve kung ano yung mga
question score kailangan kong gawin. I mean, generally speaking, in any forms. Kaya isa din yan sa rason na hindi ako matakotin. Kasi hindi ako natatakot na i-figure out kung anong kailangan. Hindi din ako natatakot mag-ask ng mga random strangers. Kasi napaka-friendly ko sa mga random strangers. But on the other hand, I have to, syempre, I have to be careful. Syempre. That's the reason why we should help other people always. Kasi hindi lang sila yung tinutulungan nila natin, kundi natutulungan din natin ang ating sarili. So, ang dami mo ng chika, tama na. Ang hirap mag-edit nito. So guys, pupunta na tayo sa gate. At ito, sa gate 154. So, kailangan natin tong i-manual alsahin. So, I need my strength. Mag-ready muna ako. Mag-transform tayo. Hi guys! So, we finally made it. Nandito na ako sa baba. Here. And, grabe, nagpalpitate ako ng malala sa matcha. Nanginginig pa ako hanggang ngayon. Tapos habang, alam niyo, habang bumababa ako sa hagdanan, karga-karga tong mga bag ko. Muntik na akong nahulog kasi nga nahihilo ako. Papalpitate ako usually pag wala akong tulog. Hindi kasi ako natulog sa flight kahapon or kanina. Kasi hindi ako natulog mga ilang oras. 'Di ba yung sinabi ko sa inyo kanina, umaga lang ako natulog. Kaya tapos nag-match ako. Kaya ngayon nagpalpitate. So, okay, waiting na lang. And then, next is, in the next 5 hours, Philippines na tayo. I'm so excited. Thank you, Lord. Thank you guys for watching. That's it for today. Bye.